Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kapayapaan at awa. Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Una, nais ni Kristong muling nabuhay na magkaroon tayo ng kapayapaan. Isa sa maaaring pinagmumulan at pagkakaroon ng kapayapaan ay kung nakatanggap ang tao ng awa. Kapag una ang awa, kasunod ang unawa. Ikalawa, isinugo tayo ni Kristo kung paanong isinugo siya ng Ama. Hindi madali ang misyon ni Jesus. Ipinagdiwang pa lang natin noong nakaraang linggo ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit bago pa iyon ay nagdanas muna siya ng labis na pagpapakasakit. Naawa ang Ama sa anak, kaya't sa kanyang pag-ibig ay ginantimpalaan niya ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus. Kung pinakitaan tayo ng Diyos ng awa, sana tayo man ang magpakita ng awa sa iba. Gayunman, naway hindi natin pagsamantalahan ang awang ito ng Diyos sa atin, sapagkat ang awang ito'y nananawag ng pananagutan. Huwag naman sana tayong manadyang manakit
sa kalooban ng Diyos at ng kapwa. Mayroon tayong tradisyonal na talaan ng mga gawa ng awa, mga gawang pangkaluluwa, halimbawa, ipagdasal ang mga buhay at mga patay, at pangkatawan, halimbawa, pakainin ang mga nagugutom. Ngunit maaari nating dagdagan ang mga iyon at i-update, kumbaga, halimbawa, ngumiti ng may kahinahunan sa taong makulit. Kapag napapagtanto ng isang tao kung gaano siya pinatatawad maging ng Diyos o ng sinumang tao, nanaisin niyang gawin din ang pagpapatawad sa kapwa niya. Sa Ingles, paying it forward ang tawag dito. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sana all, likas na yata sa ating mga Pilipino ang maging masayahin. Walang problema doon. Ang mainam na isa-isip ay sana'y malalim at si Kristo nawa ang pinaghuhugutan ng tuwa nilang iyon. Kung aalalahanin natin ang pahatid na banal na awa kay Santa Faustina, ang dakilang awa ang makakapitan kahit ng mga namanhid na sa kasalanan, sapagkat ang buhay natin dito sa lupa'y iisa. Mainam na hindi natin ito sayangin. Bawal ang maging kampante sa ating mga magkakapanalig. Ang ating katawang lupay hindi habang buhay na naririto. Habang may panahon tayo, ay sulitin natin ang pagkakataon upang humingi ng awa mula sa Diyos at gayon din ang magpakita tayo ng awa sa ating mga kapwa-tao. Sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat. Sa isang kisap-matay, maaari tayong tawagin sa piling ni San Pedro o ni Jesus. Maging masinop nawa tayo sa pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, lalo na sa mga dukha at sawi. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.